Ayan po mga katungsok, tingnan nyo yung buga niya, laki yun, haba, buong buo. Welcome sa Tongs TV, mag-subscribe na kayo at manood palagi. Hello mga katongs, magandang araw po sa inyo lahat. At yan, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong trabaho. So yan, galing nga po kami kahapon doon sa palengke. Gawa ng kagabi, dineliver yung na-harvest na talong na 34 bundle. Tapos yung sili is 11 bundle. So ito, tuwirin lang po natin na-harvest natin yung sili kabuuan, na dapat isang harvest na lang sana yon. Yung una ay 22 media, at sumunod ay 14, so 35 media, at sumunod ay 11, bali 46 media. Halos marvest tayo ng 465 kilos. So yung talong, maganda din yung na-harvest kasi pina-harvest ko lahat kahapon. Naka 34 bundle. So yung nakaraan 35. So maganda na yon, at nakaka 300 plus tayo na kilo sa talong. So ngayon, palusong pa lang po ako, gawa ng nag-edit pa ako at nag-upload sa YouTube. Then sila ba to naman ang alam naman nun papatubig. Tapos yun nga, sinampol natin yung makina ni Gamar na DDoS na electric motor kahapon, hindi nang gumana. So alam na natin kung ano may diferensya yung tubo. So dahil kapos na sa tubig yung sili natin, gagamitin natin yung kay Kuya Mar na electric motor. So sinabi ko naman po yun kahapon. So ngayon, ewan ko lang kung napandar na nila ba to, pero sabi naman ni Kuya Mar, papandarin niya tapos itututok na lang. So sinabi ko kala ba to na patubig muna tayo ngayon dun sa talo, yung hindi natatapos ng talon, tapos sa siling panigang. At mamaya mag-spray kami. So ganun lang muna ang gagawin natin mga katongs. At ayan, palusong na rin po ako. So let's go.
eto na nga po, bali putol na yung vlog natin kahapon. So ginagamit nga po namin yung isang yung kan dito, yung makina ni Camara, no? Yung electric motor, yung patubig dito sa kabilang farm, dito sa Kalamansian. So kahapon nga ayan, patubigan ko yung sili at saka nabudburan ng pataba. So si Wally doon nagpapatubig kahapon sa kalate. Ang ginagamit naman patubig yung Robin. So may hindi siya natapos doon na 3 tudling. Ako natapos ko po ito. Tapos ayan na idiretso ko dito sa talong, bali inuulit ko yung tubigan to para sa ganun na makabawi. At ayan, nakita nyo naman kailangan natin alagaan sa tubig. Ang daming bunga. So kahapon nag-spray nga po, ay kagabi nag-spray din si Bato. Yan, nakita nyo po, daming bunga maliliit ngayon. Yung mga bulaklak yan nagtutuloy na. So sabi ko nga, alagaan to sa tubig, siyempre sa pan din para hindi masira. Yan, saan na ba ako kahapon? Ayun, dito na nga pala ako. So papaanda rin ko po ngayon yung electric motor dito sa kabila. Bali pag ginagamit ko natin to mga katoms, magbibigay naman din kami ng sa dagdag pang bayad ng kuryente. Ayan, tulad nito, patubigin na din uli. So ayan, hanggang dun sa pala, ito ang patutubigan ko ngayon, pati yung siling Taiwan. Tapos si Wally yayariin yung 3 tudling doon at saka balik na uli siya sa talong. Babanlawan niya yung mga napatabaan doon sa kabila. Ayan nga po yung ating talungan kung saan kapal ng bulaklak, ang kapal ng buko. At dito na lang ako tumatawid mga katons, over the backwood. Ay, so puputulin ko na itong dito kasi doon nakatutok sa bungad dyan. Yan, dito na lang siguro. Para sa ganun hindi na malayo, hindi na malayo kanin. Ito na lang babaksak sa tapat.
At niyo po, ang lakas ng kanya, tubig. Ayan o, D2 lang po yan. Ito yung bago na bili nila. Ito po yung bago na binili nila kasi nakakuha po ng kalamansiyan sila doon na sangla. So bumili sila ng bago. Ito nga po yung tinetesting doon sa deep well natin sa kubo, kaya lang hindi na gumana. So dito nakita niyo po ang lakas. So matawid lang po ako rito. Ayan po mga katungsong, tignan nyo yung buga niya, laki yan, haba, buong buo. Ay.
So ayan, nagbukas ako ng 3 tudling. So after 30 minutes puno na po yan. Ito, mamaya ako papaanda rin pag dating nila Wally. Ayun nga po, ako lang mag-isa natulog. Umuwi po si Batot si Wally dahil wala na daw po silang damit. Okay mga katopsi. So yan po mga katongs. Grabe ko ng tubig ni Kuya Mar, ang lakas. Saglit lang nakapuno na kami ng ilang tudling. So ayan, kuhanin ko na nga ako ng pataba. Makaapaw na pala oh. Tingnan ko muna saan dinala ni Bato. Ano ako muna ng pataba, bubudburan bago matuyo. Ay, iba talaga pag malakas yung tubig. So ito po mga katongs, yung kay Kuya Mar na yan, ang sabi isa't kalahating piyesa lang daw po yan. Kaya nung nagpakabit kami rito,
tinapatan lang yan at saka isa't kalahati lang din yan. Ang bayad po sa nagbaon ng dipol na yan ng tubo ay 14,000. Lahat na po yun, ando na yung labor, pagkain at saka yung poso. Ang di lang ko kasama syempre yung makina. So kaya lang hindi ko alam kung maganda ba yung kung malakas lang ba talaga yung electric motor na D2 sa ginagamit namin D3 or sa Robin. Pero okay naman yung tubig na ito eh. Siguro konting kwan lang, may konting ano pa ng buhangin. So ito kasi kay Gamar D2 yung ginagamit, kaya ang ganda, ang lakas. Tapos yun, mas tipid po sa electric motor kesa sa diesel. Kasi yung electric motor, kung D2 lang ang gagamitin mo sa araw-araw na umaandar, baka kumonsumo ko lang ng 3,000. Compare po doon sa loob ng isang buwan po yun 3,000. Kung D2 na electric motor, tapos kahit na isang buwan na diretso ka nagpapaandar. Ngayon compare doon sa Robin, sa diesel, tulad po kami dito, pagka bumili ng diesel, isang 8 liters 450 yung isang Wilkins. So yung isang galon po nun, may natitira lang ng konti sa isang araw. So yung 2 galon na 450, 3 araw na ginagamit. So 2 450 di 900. So 3 araw na ginagamit. Ibig sabihin kukonsumo ka ng 300 a day sa diesel. Compare dito sa electric motor na kukonsumo ka ng 100 pesos a day. Diba napakalaking menos mga katongs. Tsaka kagandahan sa electric motor, monthly ang bill mo, ang kuryente. Hindi sa diesel na tuwing gagamit ka bibili.